Panoodin po natin ang episode na ito, ang paggawa ng cacao ice cream. Isa pong napakayamang produkto ng Nagcarlan. Pinagsama-sama pong tableya, choco spread, cacao nibs, at authentic po talaga ang lasa. Kung sinabing tableya ice cream, lasang-lasa po talaga yung pagiging tableya niya. Wala po itong preservatives, talaga natural. Siguro yun po yung pwede naming maipagmalaki na wala talagang naging preservatives na kasama. So tita, ano po ang first step natin sa paggawa ng inyong masarap na cacao ice cream? Kailangang i-prepare natin yung ingredients. Yan. At number 1 doon ay itong sweet cacao nibs. Sweet cacao nibs. Yes. Ito po, ito ay roasted na. Yes po, roasted cacao beans. Apo. Need po natin ng muscovado sugar. Okay. Or else, kung wala kayong muscovado sugar, tsaka medyo mataas ang presyo, pwede na din po yung third na sugar. Okay. Tapos ito naman. So, ito po yung cacao beans na hindi pa siya naro-roast just to show po yung difference. So ito ng po dalawa. yung hindi pa napaprocess. Iro-roast pa ito, kumbaga Apo. isasangag. Apo. Pagkatapos isangag, ito na po ang Yan na. kalalabasan niya, medyo parang kape na, maitim. Apo. Yan na po, lumabas na yung flavor niyan, Yes tsokolate po. na. Apo. At ito po ang inyong ipaprocess. Sa pagpaprocess po, gamit tayo ng 200 grams na roasted cacao beans. Okay. Kung konti lang yung gamit nyo, 100 grams pwede na. Basta po at meron tayong sinusunod na 2:1:1. So, kung po meron kayong 2 parts nitong roasted cacao, may 1 part na sugar at saka yung tableya natin na 1 part din po. Meron Ayan. tayong grind na roasted cacao beans. Okay, so start na po tayo. So 200 grams tayo magsisimula. Apo. Yan, natimbang na. So kailangan nyo ng timbangan. Kung meron din po kayong food processor, Aha. mas mabilis, or meron din po tayong roll pin. Roll pin. Dudurugin natin. Hindi kailangan ng crude processor. Pwede naman palang durugin ng ganito. Po. Okay na po siya, pwede Yan. na siya. Pagkatapos daw po itong pinuhin ng ganito, durugin, Yes ito po ay dadaan sa isang processing na may machine. Yes po, grinder. Grinder machine. Ito naman ang kalalabasan, magiging tsokolate na. Yan po ang kanyang Cacao liquor. cacao liquor na. So, from this one, magiging ganito, Yes po. at ito na ang tsokolate. Ano naman po ang next step natin? Magtimbang din po tayo ng equal amount ng tableya at saka ng sugar. Okay. Let's say, ito po ay 200 grams, 100 grams nito, 100 grams din ng sugar. So, kuha po tayo ng 100 grams. 100 grams. So, 100 ano niya? grams na tsokolate, 100 grams na asukal. Yes po. Either muscovado or sugar. Asukal naman po, 100 grams. Okay, so pag nakuha mo na ito, proceed na po tayo sa pagluluto. Okay. In a low fire, mag-caramelize po tayo nitong either muscovado or itong third na sugar. Ayan. Hintayin po natin na mag-caramelize siya. Huwag mong haluin yung sugar kasi tumatagal yung para nagiging crystallize ulit. So, kailangan pong dire-diretso yung pag-melt niya. Hayaan lang siyang mag-melt. Hayaan lang po siyang mag-melt. Usually, mga ilang minuto yung Mga 100 grams bago mag-melt. siguro mga 5 minutes, na siya. Almost, na po siya, caramelized na. So, dito sa 80% caramelized, pwede na po nating ilagay yung ating tableya. Yung mismong ating Yes po. na-process na. Opo. Na choco And then, nibs. i-low fire na po natin siya. Kapag ka nakita mo na nag-combine na yung sugar at saka yung tableya, patayin mo na yung iyong flame and then saka ilagay mo na itong iyong cacao nibs. Na 100 grams din. Opo. So, if ever okay naman na sa'yo yung
ano niya, yung dami nung kanyang, meron kasing prefer nila yung mas marami itong sugar with the tableya. So, yung iba naman, mas prefer nila, mas marami yung cacao nibs. So, ituloy nyo na po ng dun sa ating ibinigay na recipe. So, no fire na po tayo dito. I-mix na lang natin para lang malasa dun sa nibs yung sweetness niya. Yan, okay na po siya. Mabilis lang pala. Opo. Na po yung magiging isa sa ingredients ng ating Ice cream. ice cream. Ayan. So, ito po ang ating first process sa paggawa ng cacao ice cream. At ito daw ay pwede ng himagas na diretso. Yes po. Magkahalong pait at saka tamis. Tamis. Opo. Makakagising na to kung sabi nga ni tita kanina sa mga nagre-review. At or naantok na kayo sa opisina, mag-uwi na lang kayo ng ganito. Ako po si Sixto Bagsit. Dating seaman, nung nag-retired, nag-streak ako po sa pagpa-farming. Nagtanim ako sa tulong ng asawa ko ba. Nagtanim ako ng mga kakao. Sa pagpa-farming talaga, kailangan mo talagang marami kang tanim, yung naisip na pwede pagkakitaan ba. Kasi sabi ng mga iba, pagka mayroon kang itinanim, may aanihin. Noon lang ko natutunan yung pagtatanim sa tulong ng asawa ko. Sabi, sige, tanim ka lang. Ako si Susan Orisa Bagsit, dati pong high school teacher for 23 years. And then, nag-early retirement ako ng 2016, napapunta sa farming at yung cacao. Bakit cacao? Maraming health benefits. At the same time, marami ka din pwedeng i-value added. At sabi nga sa chocolate, no other material kung hindi cacao. Ang napaprocess namin, yung pinagmamalaki po namin yung tableya ice cream. Since yung tableya ice cream, ang ingredients ay cacao din, yung aming choco spread at yung aming cacao nibs, yun. Kuha-kuha po yung lasa nung pagiging tableya niya. Kanila po ito sa pamangkin ko kay Joshua and Rhea. So, ang concept po nitong Adlaw Cafe, mag-cater talaga. Una, yung cafe. And then, nang magkausap kami, sabi ko, Joshua, i-try mo rin yung tableya and suman. Since yan naman dito talaga din sa atin, makilala naman. And bukod doon, meron pa silang iba pang mga menu. Isa na nga po dyan ay yung sa kuneho na meat tapa. And yun po kanilang regular na ma-i-offer, yung pasta, sandwich, ito pong breakfast. So, lahat na po. Kasi yung wife nung pamangkin ko ni Joshua, taga Bicol po. So, nung mag-start nga sila nitong business, nag-isip ng name, so sabi, Adlaw. Adlaw po ay isang magandang umaga. So, after natin i-prepare yung first ingredient, ano naman pong susunod nating step? So, ang second ingredients po natin ay yung ating tableya choco spread. Pwede na rin gamitin pang spread ng tinapay. Yes po. Ayan. Opo. At ito rin ay isa sa ingredient para makagawa ng cacao ice cream. Yes po. Ano-ano po tita yung ating mga ingredients? Ang ingredients po natin, itong sugar, 300 grams. Okay. Itong ating tableya, 250 grams. Itong ating flour, 3 tablespoon. 1 tablespoon ng ating melted butter. And then 1 can ng evaporated. And then 1 kilogram ng durin. Yeah. So, Sir Jay, ang first po natin, i-mix po natin itong durin at saka itong ating... So, bubuksan natin itong durin. Wala tayong can opener. Native na native pa rin ang process. Lang naman. Yes po. Yeah. I-mix ko na po dito. Yes po. Ayan. Ito, mix po natin yung condense and then itong ating tableya. Half lang po niyan. Half muna. Apo. Ayun. Okay. Next step po, after na makombine natin yung evaporated milk and condensed milk, ito pong ating
250 grams na pure tableya, imimix natin Okay, dito. sige po. Go ahead po, tita. And then using whisk para medyo mabilis-bilis yung pagtunaw, make sure po na naka-mix silang mabuti. Kailangan ng malakas ang braso dito. Mix na mix dapat. Yes po, well mix. Mga 3 oras po. Okay. Medyo mararamdaman nyo naman pag ano na sila. Medyo pag mix magalit together pa sa na. una kasi malapot, no? Mhm. Yung matigas pa yung tsokolate. Habang tumatagal, medyo gumagaan. Ayan. Parang gusto ko pa eh. Mga 10 minutes. So, i-ready nyo rin po itong ating half nitong evaporated na natira kanina. Okay. I-mix nyo po dito sa Gagamitan natin na itong baso. Opo. Gagamitan natin yung half. And then, itong ating flour. Opo. 3 tablespoon pa. 3 tablespoon. So, i-mix nyo lang po ulit. Tapos, haluin lang natin ang Apa. kutsara. Oops, masabog. Yan. Ayan. Mga gano'ng katagal to hinahalo? 2 hours. 2 hours din. 2 minutes is 2 enough. minutes, is enough. Basta mix lang. Ayan, tita, pwede na yan. Okay na po yan. Tapos, i-mix ko na dito. Hindi po, pa. mamaya yan. So, start na po tayo mag-caramelize ng ating Ika-caramelize sugar. ulit ang Opo. sugar. Okay. So, fire. Sabi ko po kanina, pagka nagka-caramelize ng sugar, huwag hahaluin ng hahaluin. Okay, so hihayaan lang natin siya dyan. Yes po. So pagka almost 50% is caramelized na, pwede na nating i-drop yung ating butter. Ang purpose para wag pong dumikit yung ating caramelized sugar sa ating pan. Yung butter. And yes po, and hinaan po ulit natin yung ating apoy. So by this time, pwede na po nating haluin pa konti-konti. Since may butter na, hindi naman na siya magiging nakadikit sa ating pan. And ang purpose din po nitong salted butter, parang inaalis din po yung medyo pait. This time, pag melted na po yung butter, nakamix na dun sa sugar, pwede na po nating i-drop itong ating mix ng tableya and milk. So, wait until boil. Makikita nyo po na medyo pag nagbo-boil na siya, ready na po nating ilagay yung ating evaporated milk with flour. Pag-uwan natin ng konti. Yes po. Continuous stirring po para wag dumikit sa sa ating pan. Pag nakakakita na tayo ng medyo nagbabubble na, ayan, started to bubble na po. Tuloy lang ang halo. Mga ilang minuto to? Siguro mga 3 minutes pa, medyo nagbabubble na eh. Pag po may dumami na yung bubbles natin, ready na po itong ating So kahit na continuous yung stirring natin, kukulo at kukulo rin Yes po. po. So ito naman, atin ilalagay na ang ating evaporated milk. Game? Yes po. Continuous ang stirring. Haluin daw ito ng mga ilang minuto hanggang sa medyo lumapot na. Yes po. Kaya ito medyo yung consistency niya malapnaw pa. So tuloy-tuloy lang daw po ang paghalo. Yan. Tingnan natin kung Yan. ito po ba tita Yan. Normal po yan. Basta continuous lang po yung tuloy pa? stirring. May nabubuo, tita. Ay, diretso pa rin po kasi soon, magmi-melt Tatanggalin din po ko to. naman yan. Yan. Opo. Pwede yan ganyan? Yan. Opo. Medyo brisk na po yung ating halo since kumukulo na mga siguro 10 minutes. Pag medyo tiki na talaga siya. Medyo hinaan na natin yung flame. Almost done. Wait lang. After na mapatay po natin yung apoy, continuous stirring pa rin tayo.
Kasi parang yung process niya, namimix pa siyang mabuti. So, Hintayin na lang natin na medyo mawala yung mga bubbles. At the same time, hindi dumikit yung ating choco spread sa kawali niya. at ito ay considered na isang produkto na. Yes po. Pag ibinote natin, Pag ibinote natin, choco spread, choco spread na. Pwede na ibenta. Pwede na pong ibenta. or pwede na rin gawing ice cream. Yes. Second Opo. ingredient. Ayan, so ililipat na. Ano susunod tita na gagawin natin? Titimbangin po natin ng half kilo para po naman dun sa ating gagawing ice cream. Nag-attend po ako ng Farm Business School. Napakagaling po ng mentor namin, si Sir Nonong Velasco. So along the way sa activity namin, ginroup kami. Ano yung inyong crop? Ano yung possible na maging product nyo? So kaming group, 5 kami, bawat isa sa amin may kanya-kanyang product. So nag-agree na itong tableya ang maging pinaka-product na i-present namin. Kaya lang may mga millennial kami kasama. Sabi, tita, pag po tableya, parang paano papasok doon yung 4P? Sa public or doon sa market, hindi po naman lahat okay ang tableya. Paano po yung mga millennial? Sabi ko, oo nga sabi nila, gawin po kaya nating yung malamig since halimbawa, nasa terminal, alangan namang hot tableya yung i-offer. Ice cream na po kaya, oo nga So doon, nagka-idea po kami na ice cream, and yung anak ko na teacher ngayon, siya po yung nag-concept ng ingredients hanggang sa mabuo yung ice cream. 2018 na-release po. 70 grams lang ang kailangan natin. Yes po, ng cacao nibs. So ito pong 70 grams, i-divide natin sa 2. Kasi later on, magkahiwalay po natin siyang i-mix. So ano naman po susunod ngayon? Ay di na po siya. Yang ready na itong ating cacao nibs, ready na rin yung choco spread natin. Proceed na po tayo doon sa paggawa ng ice cream. Siya po ang magde-demo naman, ipagpapatuloy yung paggawa ng ating cacao ice cream. Pagkatapos i-prepare ni Tita Susan yung ating choco spread at saka yung nibs. Yan naman po ay ipaprocess na ni Tito Sixto. So anong mga kailangan nating ingredients muna, kuya? Tubig, 1 cup ng cassava flour. Tapos coconut milk, bale 1 cup at kalahati. Yan, dito. Do. Tapos 1 cup ng asukal. Yung Second class. Second class. Ayan. Tapos ito yung combine ng evaporated milk at saka skim milk. Isang latang evaporated milk. Tapos 1 cup ng Ano pong sukat nitong cup na ito? 1 cup. Hindi ko kabisa. Basta ganitong cup. Oo. Ayan. May ano naman may measurement yan dyan. Yan. Maka Isang cup. Tapos, ito. Ayan, chocolate. Siyempre yung pinrasis natin, Oh, chocolate. chocolate. At yung ating nibs nandito na hinati ng 2 portion. Ayan. Siyempre kailangan natin ng magandang mahiwagang haluan. Haluan. At pinakahuli ay ang ating Nestle cream. Nestle cream. Yan po karami. Bali, 2 pack. At saka, meron pang condensed milk. Nandun. Ayan. Ayan. Kompleto na. So sana nakakasunod kayo ha. Ngayon, magtatakal tayo ng 4 cups para i-boil natin dito. Yan, papakuluan natin. Pakukuluan. Habang pinakukuluan natin yan, magpuproceed naman tayo paghahalo noong uunahin natin itong asukal.
1 cup ng sugar. Sugar. Ang next, 1 cup ng cassava flour. cassava flour. Yan. And next, Tapos, yung ating gata. gata. Isang basot kalahati. Bali, 1 cup and a half. Ito po yung fresh na gata sa palengke, ano? Isang cup. Kalahati lang. Kalahati lang. Yun. Okay. Lalagyan uli natin ng 1 cup ng tubig. Ayos. Ayos. And so, ang susunod na gagamitin natin, risky daw, risky. Haluin natin. Tutunawin natin mabuti yung asukal. Pag kahalo natin, pakukuluin muna natin. Pagkakulo, saka natin ilalagay ito. Hintayin natin ng mga 5 minutes. Mga 5 minutes. Isa pong napakayamang produkto ng Nagcarlan. Pinagsama-sama pong tableya, choco spread, cacao nibs, at authentic po talaga ang lasa. Kung sinabing tableya ice cream, lasang-lasa po talaga yung pagiging tableya niya. Wala po itong preservatives, talaga natural. Siguro yun po yung pwede naming maipagmalaki na wala talagang naging preservatives na kasama. So, kumukulo na. Ang next step natin dito, Bali, isasali na natin yung hinalo nating ingredients na yung minix natin kanina. Diretso lang. Diretso lang. Pag nakita natin medyo nabubuo na siya, pwede na natin siyang patayin yung apoy. Ayan, okay na yan. mabilis lang. Mabilis lang. Isasali na natin ito doon sa kabilang. Dito, ililipat. Ayan, ililipat na natin. Yan, lilipat na dito sa Oo. ating... Okay. Dito. Creamy. Creamy siya. Ayan. So, ito na Ayan. po yung ating unang step. Susunod natin gagawin. Susunod natin gagawin, ihahalo uli natin itong mix ng evaporated at saka skim milk. Okay. 500 grams ito. Bali, hahatiin natin. Ilalagay natin yung kalahati nito, tsaka kalahati doon sa gagawin nating Nestle cream. So, yan yung unang part. Yung unang part. Yung first half ng ating choco nibs, sinalo na. Bali, palalamigin natin to. Iano natin doon sa may tubig na may yelo para mabilis siyang lumamig. Ayan. So, meron naka-ready dito na tubig na may yelo. Tubig na may yelo. Yun. Para lumamig siya. Next procedure uli, magbibit naman tayo nitong Nestle cream at saka lalagyan natin ng condensed milk. Next step, ihahalo natin itong condensed milk sa Nestle cream. Tapos, ibibit uli natin. Pag na-mix natin, lalagyan uli natin siya ng choco spread. Yan, yung ginawa natin, yung kalahati ng choco spread kanina. Yung kanina.
Tsaka itong cacao nibs. Tapos, ibibit uli natin siya. Pag nahalo na siya, bali kukumbay na natin siya doon sa yung pinalamig natin kaninang yung niluto natin. Tito, bakit kailangan palamigin? Kasi pag sasali natin doon sa container, hindi agad siya, yung para mabilis siyang tumigas. Okay, kailangan malamig. O, kailangan malamig. Okay. So ngayon, nimimix na natin yung ating binit na Nestle cream at saka yung evaporated milk. Haluin natin ngayon. Kailangang i-mix natin mabuti kasi yung niluto natin na may kasaba, masyadong sticky siya. Kailangang haluin natin dahil yung inilagay nating Nestle cream medyo Malapot. Oo. So, kailangan halong-halo. Kailangang halo. Hindi na kailangan gamitan ito. Hindi na. Parang ma-overbeat siya kasi. So, kailangan mano-mano Mano-mano. haluin. Pagka Mano-mano. ginamitan natin ito, ma-overbeat siya. Ma-overbeat na siya. Ang susunod natin na step ngayon, Ay, bali ilalagay na natin siya sa container. container. May character siya na kung nailabas mo na sa freezer, kinain nyo na, and meron kayong natira, pag ipinasok mo sa freezer, gusto mo nang kainin ulit, pag nilabas mo siya, the same as is kung paano yun nauna. Napansin ko dito, meron pala tayong dalawang klase ng lalagyanan. Isang malaki at isang maliit. Isang maliit. Pero may ano ang timbang niya? Ang timbang dito, bali 350 grams. Tapos itong malaki, 550 grams. So, lalagyan natin ng i-ano na. natin. Ito na. Ito na yung finished product natin. Finished product. Yan. Pagkatapos natin haluin lahat ng ingredients. Oo. Yan, susukatin na. Susukatin na natin. Tama ba? Kulang pa. Dagdag pa. Dagdag pa. Pag binebenta nyo ng ganyang 300 grams, magkano ang benta nyo? Bali, ang pagbibili natin nito, 120. Pesos Oo. sa 300 grams. Sa 350 grams. Tapos itong malaki, 180 pesos, 550 grams. So, hindi naman kamahalan. Yung, Hindi naman. Affordable pa rin. hindi naman kayo lugi. Hindi naman. Tumutubo pero okay lang. Pangmasa. I hope na kasunod po kayo sa ating proseso, no? Hindi po natin kailangan palang gumamit ng mga mamahaling. Mamahaling. Thank you po, Tito, no, na sa inyong pagbabahagi kasama si Tita Susan na matutunan nila ang paggawa ng masasabi nating natural, no, wala po tayong preservatives. So para sa mga gusto mag-resell, pwede po nila kayong kontakin sa inyong page kung gusto nila. Ayan. So nandiyan po sa ating description ang kanilang page. Kung gusto nilang bumili ng mga nibs, ay pwede rin sa inyong bumili. Opo. At kung hindi nyo alam kung saan makakabili ng mga materialis ninyo, no, especially ng ating mga nibs, ay pwede naman po kayong bumili sa kanilang page. Tulungan po natin ang ating mga farmers from farm to your cup. Mayroon na kayong ice cream na ipinoproseso galing sa kanilang farm ang kanilang tsokolate o kakao. At napakasarap. Pagkatapos nating ilagay dyan, patitigasin na lang. Patitigasin na lang natin sa freezer. Mga ilang oras naman yan bago tumigas? Siguro mga 6 hours. Maximum 6 hours. Sa ordinary freezer, pwede na. Oo, pwede na yan. Yan, titikman daw. Tikman. Tikman natin. Kahit Ayan. ito po ay hindi pa frozen, Mm-hmm. titikman na natin ng cream pa lang. No? So, Yung cream. Cream pa lang yan. sarap. May pagka-counting cookies and cream. Cookies and cream. Yung lasa niya. Mm-hmm. Kaya pala hindi nila masyadong pininong durugin. Pinuhong. Meron kang parang little
surprise na makakagat-kagat mo. Oo. Tapos lasang chocolate. Para may texture siya ng cookies and cream kasi may mga buo-buo. Bubo. Oh. Pero yung creaminess, yun talaga, ice cream na po agad. Ito ay hindi pa natin napapatigas, pero yung lasa, malinamnam, and ramdam nyo sa inyong palates o sa inyong dila yung natural flavor. Yan. Dahil ito ay walang halong preservatives. Preservative. Let's say kayo po ay taga San Pedro, nagawi kayo sa Nagcarlan, nabalitaan nyo, masarap yung tablay ice cream. Pagdating ninyo ng San Pedro, tunaw na. Ilagay nyo po ulit sa freezer, ilang mga 30 to 1 hour. Pagkuha nyo po nun, the same na parang bago pa. Yung consistency po, attain po nun. Yun so makalipas ang 6 na oras, titigman naman natin ngayon. Naka-ready na yung aking kutsara. Excited na ako. So, yan may puwerso na tayo. Ito na po yung ice cream. Titikman natin. Ang sarap. Same din nung lasa, siyempre yung tinikman natin. Meron siyang tamis at meron siyang konting pait. May surprise. So, kung mahilig po kayo sa dark chocolate, perfect po sa inyo tong ice cream natin. Made pa from Nagcarlan, Laguna. Ang shelf life po, since nasa freezer siya, kaya po niya na siguro mga 6 months, 5 to 6 months. Tita Susan, maraming salamat po sa pagde-demo nyo sa paggawa ng, siyempre, yung dinayo talaga namin, ang inyong superstar, ang cacao ice cream. Yes po. Ito, agree ka ba sa agree? Agree siya, agree. Approve. Approve.